Hi everyone! So, I just want to share lang yung today na mga parcels ko sana. Ayan, yung mga parcels ko sana na for pick up today. Wait lang. Ayan, apat to. 1, 2, 3, 4. Ayan lang tayo. Small seller lang tayo sa Shopee. Kaya, yung mga siniship natin, ito lang, mga ilan-ilan lang. Ito costume to, tapos ito sombrero. Tapos itong dalawa, keychain naman. At ang courier na mga ito ay Flash Express. So, ayun. So, ay mga pagbabago ng Shopee ngayong 2024. Isa to sa mga isa to sa mga pinagbago, mga pagbabago ni Shopee ngayong 2024 kasi I am a Shopee seller since 2021 and then from day 1 JNT lang yung courier ko kasi noon ikaw yung mamimili as sellers, ikaw yung mamimili ng courier mo kung ano yung mas okay sa'yo, mas mapapagaan yung buhay mo, ganun. So yun, marami kasing JNT talaga yung pinili kasi mas madali at kahit isa lang talagang nagpipick up sila. Pero ito nga, sa akin kasi ngayong 2024, nagbago na. Pero pansin ko sa ibang seller, matagal na nila yon na wala silang control sa courier or sa shipping option. So ngayon ngayon lang, 2024, June, May. Ngayong May 2024 lang ako, ginawang auto. Ano tawag doon? Naka-automatic na. Parang automatic inon nila lahat ng shipping. Una si SPX, inon ni Shopee sa akin sa store ko, sa shop ko. Ayoko nun kasi hindi nagpipick up yun drop off lang talaga. Kaya hindi ko siya pinipili. Talagang JNT lang ako ever since. Pero dahil nga iyan, bago na yung ang dami nang binago niya, isa na rin tong shipping na nahihirapan na rin yung mga sellers. As sellers, alam ng seller kung ano yung mas okay sa kanya, mas makakabuti sa shop niya. Kaya lang, dahil maraming binago talaga, ayun, sobrang adjustment. So sa akin, ito si SPX okay na tinanggap ko na kahit nung una talagang ayoko talaga kasi napakahirap na malayo 1 kilometers away yung ano dito tas special pa yung sasakyan. So hindi ko kasi mag-commute. So special talaga yung sasakyan para makapunta ako dun sa drop off. Tapos paglalakarin naman siya mga 20 to 20 minutes ganun. So, dahil small seller lang nga, tapos napakaliit lang ng amount, nilalakad ko. Siyempre, malilugi ako pag sinakay ko pa. Wala na akong kinita, abono pa. Kaya, yun, nilalakad ko siya. Tapos, the next month, binuksan naman niya. May mga binuksan pa siyang shipping company. So, yun. Lalong mahirap. Tapos, ngayon naman si Flash Express. Pangalawang pick up na sana to. Pangalawang pick up na sana to ng Flash Express. Unang pick up niya kasi, sobrang hindi maganda kasi parang ang sungit-sungit. Tapos hindi niya alam yung lugar ko. Hindi ko rin naman din to alam kasi kakalipat ko lang dito. So, sabi niya, kung taga dito ako, dapat alam ko daw yung direction. Kasi nandito daw siya sa ganito, paano daw pumunta dyan. First time, kasi may mga rider naman pick up na nakakapunta naman dun sa saktong lugar, lalabas na lang ako dun sa may kanto mismo, parang ganun. Siya, grabe ang sungit. Napakasungit ng Flash Express dito. JNT masungit din yun, pero pag okay naman, okay na kami, okay na si kuya. So, ayun, di ko lang alam kung bukas mapipick up to. Apat. Ang sad lang kasi, ganun na nga yung nangyari. So, imbis na sitting pretty ka lang sa bahay mo, magbabalot ka lang, tapos antayin mo lang yung pick up rider mo. Ngayon, hindi na. Napakahirap na. Marami na ding seller yung nawala, kasi hindi na talaga okay. Hindi na talaga nila nagugustuhan or hindi na nag-fit sa kanila yung mga policy ng platform. So, for today, ito lang muna yung masasabi ko, yung shipping. Yan, yung mga shipping. So, diba, ang dami nang nagbago. Dati kasi, kung ano yung pipiliin mong courier mo, tapos makakahingi ka ng mga pouch. Tapos yung waybill, naabutan ko pa yun, yung wala kang ipiprint, sila yung magpiprint ng, may dala na silang waybill, ididikit na lang sa parcel mo. Tapos, yun, bibigay mo na. Tapos nun, saglit ko lang yun naabutan. Nag-required na si Shopee na seller na yung magpiprint ng waybill. And then, ayun, pero nakahingi pa rin naman ako ng pouch sa shipping company or doon sa courier, sa rider.
Pero nung una, hindi nagbibigay yung rider dun to sa branch. Pero nung nalipat ako ng location, nagbibigay sila, may dala sila tuwing nagpipick up. Hindi ako humihingi, binibigyan na lang ako ng kusa. Pero ngayon, wala na. Bumibili na lang ako. Umu-order na lang ako ng mga black pouch. Mahal kasi yung iba-ibang kulay. So, para hindi naman ganun kababa yung income natin. Ganun tayo sa mura. Sa ayun. Tapos, bumili na rin ako ng waybill printer. Ayan. Yun. Waybill printer. So, hindi na ako nagpa-paperang. Kasi mahirap din kapag marami na yung order. Naranasan ko kasi meron akong 10 parcel a day. Ang hirap pag paperang yung gamit mo. So, yun. May mga tutorial ako sa paperang. Hindi ko pa na sabi tong si ano. Ayan. So, hindi ko pa pala siya nagawaan ng video. Kasi, marami akong video kay paperang. Mga tutorial paano gamitin si paperang. Pero, hindi ko na siya nire-recommend ngayon kasi dahil mahirap na, baka ma-reject pa yung inyong mga parcel. So, gamit na kayo ng totoong waybill printer. So, yun. That's for today's video. Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe. Bye! So, hindi pa pala babay. So, yun. I hope, ma-pick up to sa akin bukas. Kung hindi siya ma-pick up, i-message ko pa yung mga buyer para ilipat nila ng ibang, courier kung marunong sila. Pero kung hindi, no choice ako, makakancel yun pag pipick up ng Flash Express. Bye!